Magandang hapon muli mga bata! Handa na ba ang lahat makinig sa panibagong paksang ating tatalakayin ngayong araw? Mabuti! Kung gayon ay ihanda nyo na ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti kay teacher. Maaari din kayong magsulat para kapag ako'y nagbigay ng pagsusulit ay mayroon kayong mapag-aaralan. Maliwanag ba mga bata? Okay, maraming salamat! Ngayong hapon ay ating pag-aaralan ang maikling kwentong Nagmamadali ang Maynila. Mayroon na ba sa inyong nakakaalam sa kwentong ito? Kung gayon, upang malaman ninyo, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang maikling kathang pangpanitikang nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay ng isa o ilang tauhan. May isang pangyayari at may isang kahintalan. Nauunawaan po ba? Mabuti! Ngayon ay inyo munang pakinggan ang isa sa halimbawa ng maikling kwentong pinamagatang Nagmamadali ang Maynila na isinulat ni Serafin Binigondo. Ginto! Ginto! Baka po kayo may ginto riyan. Ang alok at nyanya ng isang babaeng nakakimona at ang saya ay humihilahod sa sakong at siyang lumilinis sa makapal na alikabok sa bangketa. Kung may ginto ako, bakit ko ipagbibili? Hindi baga mas mahal ang ginto kaysa kwalta? Ang Azcaraga, Avenida, Rizal at Escolta ay kalipunan ng mga mamimiling walang puhunan at mga tagapagbili ng mga bagay na wala sa kanila at lalong hindi kanilang pag-aari. Ang hanap buhay ng mga ito ay magtala sa papel ng mga bagay na nababalitaang ipinagbibili. Madalian ang kanilang usapan, mabilis magkasundo. Sa tawaran ay hindi magkamayaw. Tingin, tawad, silip, tingin, tawad. Tingin sa singsing, sa kwintas, hikaw at pulseras. Hoy Chico, ang iyong lote, may tawad na? Ano? Magkano ang talagang ating doon? Mayroon na ba tayo? Baka wala. Ihanda mo ang papel. Bukas ang bayaran? Tiyakin mo lang ang aking salitaan ha. Kahit hindi nakasulat, ikaw ang bahala. Ako ang bahala, boy. Alam mo na ang bilis natin. Hindi ka maaano. Hawak natin ang ibon. Balot! 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 Puto! 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 Iyan ang mga tagapambulahaw sa mga natutulog, sa mga may nanlalambot sa tuhod. Ang iba ay maingat, gumamit ng mga lenteng maaninag sa mga tapyas ng brilyante. At maraming taong gustong makatingin at tumawad sa singsing, hikaw at pulseras. Kabilang si Masyong sa mga bumibili ng walang puhunan, kundi laway at nakapagbibili ng wala kundi sa listahan. Siya sa mga ahente sa pamilihang kalye na lalong malaki ang pakinabang sa kanyang listahan kaysa sa tunay na tinatanggap ng kanyang bulsang palaging puno ng bigong paghihintay. Isang oras lang, maaari ba? Ipapakita ko lang sa aking buyer. Magugustuhan ito. Cash ngayon din. Iiwan ko muna ang aking tubog sa iyo. May halaga yan. Huwag na! Dalhin mo! Kilala naman kita. Isang oras ang pangako ng ating kaibigan sa may-ari nito. Kaya kung dadalhin mo ay sige, ibalik mo agad, aantayin kita. Hindi ako aalis bago ika-12. Si Masyong ay mayroong maninipis na katawan, kasalungat ng katwiran ay bata ni Luisita. Ang kanyang kabiyak ng dibdib ay may paniniwalang ang pananagumpay sa buhay ay nakasalig sa kaunting bilis ng isip na kanyang tinatawag na abilidad. Dahil sa abilidad na ito, lagi siyang sinusumbatan ni Luisita. Sa kanyang paglalakad ay may nakasulubong siyang tramya.
Pasok po sila, pasok po kayo dito sa loob at maluwag. Pasok, pasok, ang dugtong na utos ng konduktor. Mag-iikalabing-isa na at kalahati ng tanghali. May kalahating oras pang nalalabi sa ibinigay sa kanyang palugit upang maipagbili ang singsing. Hoy Tasyo, dala ko ang singsing. Bumibili pa ba ang ating buyer? Aba kailan ba tayo huling nagkausap? Matagal na. Nawala na sa loob ko. Akala ko'y wala kang makukuha. Sayang, nakabili na. Bayaan mo at sa ibang araw. Hindi makuhang ilabas ni Masyong ang kanyang kamay at paulit-ulit sa kanyang isipan ang salitang bayaan mo at sa ibang araw na para sa kanya ang ibig sabihin ay wala kwalta. Isang umaga, Masyong, kain na. Malaki ba ang tinubo mo kahapon? Itigil mo na ang pagbabay-ansel mo ha. Ang sagot naman ni Marcia sa kanyang asawa na si Luisita ay inihalimbawa niya ang mga sikat na tao na kung sila nga ay nagkaroon ng magandang buhay dahil sa abilidad, magagawa rin niya ito. Ngunit dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa, lumabas uli siya at naghanap ng mapagbibilhan ng kanyang paninda ng singsing at iba pa. Maya-maya, nakasalubong nila si Tasyong Abuloy at nagtanong ito kung mayroon ba siyang ibinebenta. At ang sagot naman nito ay, meron. Ito ay ang 10 goma, makina ng truck, yelo, lupa at ang singsing. Narinig ni Masyong ang kausap ni Tasyo sa telepono. Ito ay si Manager Maximo. Pinasabihan niya ito na kung gustong bumili ng kanyang mga paninda. At matapos noon ay nakaramdam ng kaginawahan si Masyong sapagkat alam niya sa sarili niya na mabibili niya na ang gusto ng kanyang pamilya. At umuwi siya ng napakasaya at sabik na ibalita ito sa kanyang asawa at sa wakas makakakain na sila ng masarap. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Mabuti! Matapos niyong pakinggan ang kwento, bakit kaya ito pinamagatang nagmamadali ang Maynila? Marahil tama ang iyong kasagutan, pero mga bata, kaya po siya pinamagatang nagmamadali ang Maynila sapagkat pinapakita sa lugar ng Maynila ay naroon ang mga taong nagmamadaling kumita ng pera. Nauunawaan po ba kung bakit ganito ang pamagat ng akda? Okay, maraming salamat! Ngayon naman, ano kaya sa tingin nyo ang pangunahing kaisipan ng kwento? Tama! Mahusay! Talaga namang nakinig kayong mabuti sa kwento sapagkat nabatid ninyo kung ano nga ba ang tema na kung saan ito ay nagpapakita ng realidad sa buhay. Na kung saan, minsan nasa baba ka, ngunit sa ibang panahon ay nasa itaas ka naman. Nauunawaan po ba kung ano ang tema ng kwento? Okay! Maraming salamat! Ngayon mga bata, ano kaya sa tingin nyo ang gintong kaisipan o aral ang mapupulot sa kwento? Maraming salamat! Tama! Ang kwento ay nagpapakita na ang kasipagan at pagtsatsaga ay magbubunga ng magandang bunga. Naniniwala ba kayo dito, mga bata? Okay, maraming salamat! Class, sa ating buhay ay kinakailangan talaga na mayroon tayong pagtsatsaga at kasipagan. Sapagkat kung mayroon tayong kasipagan at pagtsatsaga, mas magiging masagana ang ating buhay. Kaya naman, gayahin natin si Masyong na kung saan sa pagbabay and sell niya ay napagtatagumpayan nilang mag-asawa ang bawat araw na dumadaan. Kaya ipagpatuloy nyo lamang ang pagiging masipag at pagtsatsaga sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Nang sa gayon ay magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Maaasahan ko ba ito, mga bata? Okay, maraming salamat! Ngayon,
Tapos ko nang ikwento ang nagmamadali ang Maynila. Ngayon naman ay dadako na tayo sa elemento ng maikling kwento. Handa na ba kayong makinig? Okay, maraming salamat. Kung gayon ay simulan na natin. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento. Sa kwento nagmamadali ang Maynila, ang mga tauhang gumanap dito ay sina Masyong. Sino nga ulit si Masyong? Tama! Si Masyong ang pangunahing tauhan sa kwento. Siya ay mabilidad at may paninindigan sa buhay. Isa pang halimbawa ng tauhan. Tama! Si Luisita. Si Luisita ay ang asawa ni Masyong. Ngayon, naunawaan niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng tauhan? Magaling! Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang elemento, ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang panahon o lugar kung saan nagaganap ang isang pangyayari. Sa kwento nagmamadali ang Maynila, ang tagpuan doon ay ang Avenida Rizal at Escolta. Pangatlo ay ang banghay, na kung saan ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Sa banghay makikita ang panimula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at wakas. Nauunawaan ba mga bata kung ano ang ibig sabihin ng banghay? Okay, maraming salamat. At talaga namang lahat ay handa nang matuto. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikaapat na elemento, ang kaisipan. Kapag sinabi nating kaisipan, ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Ito ay ang mensahe na nais ipabatid ng may akda. Nauunawaan po ba? Okay, salamat mga bata. Ngayon ay dumako naman tayo sa panglima, ang suliranin. Ang suliranin ay ang problemang kinaharap ng tauhan sa kwento. Ito ay ang mga pagsubok o problemang kinakailangan ng solusyon. Nauunawaan po ba? Okay, mabuti. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pang-anim na elemento, ang tunggalian. Mayroon ba sa inyong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng tunggalian? Tama! Tumpak ang iyong kasagutan. Kapag sinabi nating tunggalian, ito ay ang paglalaban sa pagitan ng dalawang puwersa. Maaaring tao laban sa tao, tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan, tao laban sa kalamidad, at tao laban sa kapwa. Nauunawaan po ba? Buhay pa ba ang diwa ng lahat? Okay, maraming salamat! Ngayon naman ay dumako na tayo sa panghuling elemento, ang tema. Ang tema ay ang pangunahing kaisipan na pinag-uusapan sa isang kwento. Katulad ng nabanggit ko kanina sa kwentong nagmamadali ang Maynila, ang temang ipinapakita doon ay ang realidad ng buhay na kung saan minsan ay nasa baba ka, ngunit sa ibang panahon ay maaaring nasa itaas ka naman. Nauunawaan po ba? Magaling! Ngayon, tapos na nating talakayin ang kwentong nagmamadali ang Maynila at ang elemento ng maikling kwento. May naunawaan po ba kayo sa mga tinalakay at itinuro ko sa inyo? Okay, maraming salamat. Nagagalak akong marinig iyan sapagkat nakinig kayo sa ating talakayan. Ngunit, bago natin tapusin ang araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng panapos sa pagsusulit nang sa gayon ay malaman ni teacher kung may natutunan po ba talaga kayo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang kayo ay makapag-review.